What's up guys? Welcome back to my channel. This is Jigs TV, your Filipino in Australia. And for this video, sasagutin ko yung mga common questions or top questions nyo about sa PTE or sa video ko sa PTE. Pero bagong lahat, kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel and you want to see more videos about life here in Australia or just personal vlogs, make sure to hit the subscribe button. So yung unang tanong is paano or saan mag-book ng PTE exam? So kapag sinearch nyo yung PTE sa internet or sa Google, lalabas na doon yung official website nila. At doon kayo pwedeng mag-book ng PTE exam. I-share ko din yung website dito sa video na ito. Usually, tatanong sa website na yun kung saang lugar nyo or bansa nyo balak i-take yung exam. Kasi marami silang mga test center sa iba't ibang lugar or bansa. Tapos tatanong din doon kung para saan yung exam na yun. Kung para saang visa or bansa nyo balak gamitin yun. Halimbawa sa pag-a-apply nyo sa Canada, Australia or New Zealand or iba pang lugar. Sa Pilipinas, ang mga test center or exam center ay sa Makati at Cebu. Pero sa website yata nila ngayon, parang may nakikita na ako sa Baguio at Davao. Kapag magbubook naman na kayo ng exam or magche-check ng availability, tapos nilagay nyo lang doon is Philippines doon sa location, lalabas naman na yung mga test or exam center kung saan nyo pwedeng i-take yun at a particular date na gusto ninyo. Sa ngayon, dalawang klase pa lang ng PTE exam ang available sa Philippines, which is yung PTE Academic at PTE Academic Online. So yung online is yung pwede mong i-take yun sa bahay lang or hindi necessarily kailangan sa test center or exam center. Pero unfortunately, hindi pa tinatanggap ngayon ng Immigration ng Australia yung results ng PTE Academic Online for visa purposes. Base dun sa nakita ko ngayon sa immigration website ng Australia. So sa ngayon, kung PTE exam yung iti-take nyong English exam, isa lang ang option nyo for visa purposes dito sa Australia, which is yung PTE Academic. Yung mga nagtatanong pala na kung pwede yung PTE as English exam nila for their visa application dito sa Australia is hindi po ako immigration or migration agent. So please do not take this as an immigration advice. Pero it's better to check doon sa immigration website nila about do sa visa application or visa na apply nila kung ina-accept naman yung exam results ng PTE para doon. Usually or madalas naman nakalagay doon sa immigration website ng Australia kung anong mga klaseng exam yung tinatanggap nila for that specific visa. Tsaka yung iba kasing visa nagre-require ng skills assessment from different organizations. So mas maganda or dapat lang i-check dun sa organization na magbibigay ng skills assessment ninyo for your visa kung tinatanggap nila yung PTE exam results as requirements bago ka nila bigyan ng skills assessment sort of certificate. Kasi tulad sa experience ko, yung organization na nagbigay sa akin ng skills assessment as an accountant is yung CPA Australia. At tinatanggap naman nila or tinanggap naman nila yung PTE exam results as evidence of my English proficiency. By the way guys, if you find this video helpful or informative, don't forget to hit that like button. Yung isa rin pala sa usual na tanong is kung magkano yung PTE exam. So sa ngayon, sa website nila, nakalagay is $220 or equivalent to around 12,000 to 13,000 pesos. Ang next sa mga tinatanong is kung ano mas madali, PTE or IELTS. So marami ang nagsasabi na mas madali ang PTE. Tsaka based din sa experience ko, dahil nakapag-take na rin ako ng IELTS, masasabi ko na higit na mas madali ang PTE. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? I-book nyo na yan. Yung isa para sa maraming nagtanong is kung naglagay ako ng middle name sa pagbook ko ng PTE exam or sa paggawa ng PTE account. Dun sa pagbook ng PTE exam, parang di naman yata required na maglagay ng middle name. Pero nung chinek ko ulit yung account ko sa PTE, nakalagay dun yung middle name ko. So baka nga nilagay ko rin yun doon. Basta ang importante naman yata is nagmamatch yung name mo dun sa booking mo sa ID na ipepresent mo sa mismong exam mo. So syempre mas maganda na nagmamatch nga yung details mo dun sa ID mo at dun sa booking na ginawa mo. Tsaka kung sa ibang bansa ka magte-take ng PTE exam aside dun sa country of residence mo, parang nakalagay dun sa website nila is passport lang yung ina-accept nilang ID for identification purposes. Pero kung sa country of residence mo naman ikaw magte-take ng PTE exam, halimbawa Pilipino ka tapos sa Pilipinas ka naman magte-take ng exam, nag-accept din naman yata sila ng ibang national ID which is
yung nakalagay yata dun sa website ng PTE, pwede na yata yung country driver's license at national ID. So last sa mga tanong is kung ano yung pwedeng pambayad. So dun sa PTE website, kapag magbubook ka na ng exam, nag-accept sila ng iba't ibang cards. So dun sa mga nakita ko is Master or Visa. So hindi lang ako sure kung pwede dun yung debit card, pero medyo sure ako na pwede yung credit card. Kasi yun yung ginamit ko na pang-book nung nag-take ako ng PTE exam. So yun lang ulit guys sa ngayon. Sana nagustuhan nyo ulit yung video na ito. At kung may gusto kayong itanong or share, just comment down below. At pakishare na rin ang video nito sa mga taong sa tingin nyo makakatulong ito. Thank you again for watching. God bless and see you on the next one.